Life is tough. In fact, if you'll be honest, it's difficult sometimes. Ang hirap ng buhay. And sometimes kapag may problema, may issue, may struggle, may pain sa buhay natin, usually sinisisi natin yung buhay kasi. Ang hirap eh. But you know what? One thing I've realized, I've been a pastor of this church for more than 5 years, and I've realized one thing. Most of the time, life is not the issue. Because if we handle life the way God wants us to handle it, we'll not get tired. We'll never burn out. We'll never worry. So life is not the issue. The way we handle life is actually the issue here. That sometimes, mga kapatid, kung tama ang pag-handle natin sa mga bagay-bagay sa buhay natin, tama ang pinapasok natin sa puso natin, at tama ang pinapasok natin sa ating isipan, most likely, mga kapatid, hindi dapat mahirap ang buhay. Because God came so that we could have life. Life zoe, life that is abundant. Life na gugustuhin natin na kahit wala pa tayo sa ultimate destination sa langit. Pero dito pa lang sa earth, nararanasan na natin ang langit. Hallelujah. Because that's exactly what God wants. Hindi yung kung ano-ano pumapasok sa isip natin. Ano yung pumapasok sa puso natin? Alam niyo, ang isang container, ang isang lalagyan, pag nilagyan mo ng basura, nagiging basurahan. Ang isang container, lagyan mo ng bulaklak, nagiging flower base. Depende sa nilalagay mo. At katulad ng isip natin at puso natin, kung ano nilalagay natin, yun yung nagiging tayo. Kung lalagyan natin ng positive thoughts, magiging positive ang buhay mo. Kahit may problema, nakangiti ka. Kahit wala kang pera, nakangiti ka. Because that's what you feed your minds. And as I've said over and over again, life, Christian life, for example, is not a sprint. It is a marathon. Ang dami mong pagdadaanan. And kung ang pagiging Kristiyano mo is just getting to heaven, mababaw na Christianity yan. Because life is more than just getting to heaven. Habang nandito tayo sa mundo, ang gusto na just maranasan natin ang heaven. And the thing is that isa siguro sa mga nagiging source kung bakit ang tao nahihirapan at napapagod is that ginagawa mo naman yung tama pero mali pa rin nangyayari sa buhay mo. That you're trying to do the right thing but experiencing the wrong thing. And isa sa mga challenge ng buhay natin is how to keep this passion alive. How to keep our energy at the highest level. Isa yan sa mga passion natin. Kung ikaw ay parent, paano ko pananatiliin yung motivation ko hanggang makatapos ang aking anak sa pag-aaral? Kung ako ay estudyante, paano ko pananatiliin yung pagtsatsaga ko hanggang makatungtong ako sa stage at graduate ako? How to maintain this fire, this energy, this passion? Because there are a lot of challenges in my life. Because Satan is trying his best to knock you out with one punch. I say that again. Satan is trying his best to knock you out with one punch. Napansin nyo ba lately mga illustration ko, puro boxing? Kasi puro boxing lately pinapanood ko. Because Satan is trying his best to knock you out with one punch. May mga kilala ba kayo mga kapatid na binugbog na, nakatayo pa rin? May mga kilala ba kayo mga kapatid na ang tindi-tindi na ng mga problema, sinikmuraan na, sinuntok na sa kaliwat kanan, may jab, may uppercut, pero buhay pa, nagsisimba pa din. And now we wish lahat ng tao ganon, na kahit anong tindi ng pagsubok at tindi ng pambubugbog ng kaaway sa atin mga kapatid, nakatayo pa rin tayo, pero hindi lahat ganon. May mga tao na isang suntok lang knockout agad. Pero kung hindi man ikaw manakaut ni Satan with one punch, ang gagawin niya, papagurin ka niya ng papagurin hanggang sa ikaw na mismo ang sumuko at hindi na lumaban muli. Sabi mo, I'm just tired. I'm just tired, Pastor. I'm just trying to start moving forward. I don't want to start a business again. I'm too old for that. Hindi ko na kayang magsimula ulit ng negosyo. Hindi ko na kayang magtrabaho pa para sa aking mga anak. Masyado na ako matanda. And sometimes, our senses are lying to us, deceiving us with so many lies na ginagawa ni Satan. Ano pag binasa niyo yung story ni David? Si David, inanoy siya ng ating Panginoon, pero at the middle of his journey, nagselos sa kanya yung hari, at ang nangyari, he's running for his life. Mula sa anointing to the throne, yung pagkaka-appoint sa kanya bilang king, it took him 15 years of waiting. But in the middle of that 15 years, 10 years sa 15 years, ginugol niya, kakatakbo sa disyerto, kakatago sa mga kuweba, because Saul the king was trying to kill him. Pag binabasa mo palang story ni David, nakakapagod panoorin, nakakapagod basahin ang buhay niya. Siguro hindi kompleto tulog lagi niya kasi every time he was wondering, anytime, pwede siyang lusubin, pwede siyang patayin. Nakawa. And I believe some of us can relate to this, pero salamat na lang, nakilala mo si Kristo. Salamat na lang nakilala mo si Kristo. You can do more than that, mga kapatid. Kanina pa ako nagsasalita. Amen. Salamat na lang nakilala mo ang ating Panginoong Jesus. Kasi dahil nakilala mo ang ating Panginoong Diyos,
Even though you are weak, ang sabi ng Bible, let the weak say, I am strong. Now you can say you are strong because God is your strength. God is the source of your strength. He is your refuge and your strength, the very present help in times of trouble. Kapag ikaw ay you are pressed, you are not crushed. When you are persecuted, you are not abandoned. Why? Because you have Christ. I think one of the sources ng pagkapagod at weariness ng isang tao, kung ikaw man ay pagod, is number one, maybe you don't prioritize your priorities. Because I believe if a person, if we know how to prioritize our priorities, our life is easier. I don't know about you, but for me, as far as I can see, kapag tama ang pagpaprioritize mo, kasi hindi lahat ng urgent important. Masyado tayo minsan nakafocus sa urgent. Nag-focus ka masyado sa urgent, lahat ng important hindi mo nagawa. And if we don't know how to prioritize our priorities, we will never get there. I was reading this article and sabi sa article, ang common characteristic na meron sa mga successful people, how many of you wants to succeed? Come on. We all want to succeed. Ang common characteristics ng lahat ng successful people, number one, hard work, kasama yon. But the main character that surpasses all these characters, alam niyo kung ano? Because these successful people have an attitude of putting first things first. They have the attitude. Alam nila kung ano yung uunahin nila. Alam nila kung ano yung ihuhuli. Hindi kasi siguro nakaka-relate sa akin. Kasi kapag 20 years old, 30 years old ka pa lang, parang ang dami-dami mo pang oras. Pero kapag 60 years old ka na at kumukulubot na yung balat mo, pero 60 years old na achieve mo nga yung 60 years old, pero punong-puno ng paghihinayang. Ang yung taong kasi mas nag-focus ka sa urgent at nakalimutan mo yung important, masyado ka nag-focus sa trabaho, nakalimutan mo yung pamilya, mayaman ka pero wala kang asawa, mayaman ka pero your children are despising you, you will realize, mga kapatid, that if you just prioritize your priorities, your life may be different. And one thing I've learned is that, kung hindi mo i-schedule ang priorities mo, alam niyo ba that you can schedule your priorities? You have to schedule your priorities. You know why? Kasi kapag hindi mo in-schedule yung priority mo at may ibang pumasok na gustong magpa-appointment sa'yo, kailangan mo mag-giveaway dun sa nakaschedule. Ang tanong, sino i-give up mo para pagbigyan yung pumasok? May outing tayo nung linggo. I-give up mo church time. And if you don't schedule your priorities, delikado ka dyan. Sabi mo sa katabi mo, delikado ka dyan. When you don't schedule your priorities. Kasi minsan na nasa-sacrifice natin, family time, babe time, date time, relationships. Amen. Basketball tayo. Oh, wag muna tayo mag-date. Because you don't schedule and you don't prioritize your priorities. Naalala ko si Jesus nung binisita niya si Mary and Martha, mga kaibigan niya ito. One time pag-visit ni Jesus kay Mary and Martha, ang unang-unang ginawa ni Mary is pumunta siya sa paanan ng ating Panginoon Diyos because she doesn't want to miss a thing. Sabi ni Mary, I don't want to miss a thing. Familiar ba? I want to sit at Jesus' feet because I don't want to miss a thing. Lahat ng sasabihin ni Jesus, gusto kong marinig. On the other hand, si Martha nasa kusina, naghahanda ng pagkain. Wala namang masama. Naghahanda. Pareho silang tama ang motibo. Pero ang sabi ni Lord kay Martha, sabi niya, Martha, Martha, 2 times. Kapag 2 times binanggit ang pangalan mo, oh, ingat ka. Sabi ni Jesus kay Martha, 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 you're so troubled and worried about many things. But one thing is needful. When I read this years ago, it really struck me to the core. God said, you're so troubled and worried about many things. But actually, one thing is needful. And Mary chose what is needful. Actually, in the Amplified, ang sabi doon, Martha, Martha, you're too busy, too distracted, overly occupied about so many things. But you forgot that only one thing is needed. He's just trying to prepare a meal. Wala namang masama. E kung isipin mo, wala namang ginagawa si Mary because in our society ngayon, napansin niyo ba sa society natin ngayon, kapag workaholic ka, hinahangaan ka. Right? Kasi grabe, successful. Workaholic kasi yan eh. Wala yung ginawa kundi magtrabaho. Hanga tayo. Gusto ko rin maging ganyan. Gusto ko rin maging successful. Workaholic, pero yung family na pabayaan. Come on, somebody. Workaholic, pero naghihiwalay may problema with the relationship. Workaholic, pero yung mga anak, hindi nabibigyan ng time. Focusing on what is urgent and forget what is most important. Your family. And we admire these people.
Sabi, you're so worried about many things, but one thing is needful. Ano yung mga kapatid, pag dumating yung panahon na maging 60 na tayo, kung ako tatanungin nyo, gusto ko pag umabot ako ng 60, wala akong regrets. Gusto ko pagdating ko ng 60, mga kapatid, close pa rin kami ni Jenny. We are closer than ever before. Gusto ko pagdating ng 60, yung 7 anak namin, lalaking may tako sa Diyos. That's what I want. Ayoko na 60 nga. Uy, na-reach ko yung 60, pero punong-puno tayo ng panghihinayang na gustong-gusto natin. Na balikan ng balikan. Sana may time ako noon. Sana nag-focus ako sa relationship namin. Now, hindi mo na kayang balikan. Because you don't prioritize your priorities. I don't say na wag na kayo magtrabaho. Work is good. In fact, ang unang employer natin, si God. Nung create ng Lord si Adan, ang sabi niya, okay, ilalagay kita sa Garden of Eden. You work it and take care of it. Ang unang trabaho ni Adan, caretaker. Ang Garden of Eden. So God is not against work. Work is good. I said it again. Para ayaw niyo magtrabaho. Work is good. Hindi sinasabi, gusto ko lang i-correct, hindi sinasabi ni Pastor Stephen that work is bad. Okay? What I'm trying to say is, work is good. But too much work is not good. Are you listening? Rest is good. But too much rest, laziness. Do you agree? Ibig sabihin, kapag lahat ng sobra masama. Kahit yung natutulog ka habang nakikinig ng preaching, masama yan. Alam mo bang pwede kang mamatay pag natulog ka habang nagpipreach yung pastor? Ay, sabi ko sa inyo, pwede mo ikamatay. I can prove it in the Bible. Acts 20, si Eutychus, habang si Paul nagpipreach, ang haba ng preaching ni Paul, si Eutychus nakaupo sa bintana, nakatulog, nahulog, 3rd floor. Pagbagsak dedo, patay. Tamo, nakatulog lang habang nagpipreach, namatay. Buti na lang. Bumaba si Paul, nilayhan siya, nabuhay siya maguli. He rose again from the dead. Pero tinuloy ni Paul ang kanyang pagpipreach hanggang madaling araw. See that? Sleep is good. But sleeping in church, not good. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ilagay mo sa lugar. Food is good. Eating is good. But overeating, not good. We are made for work. Dinesign ka ng Lord to work. But God designed you to work not alone. He wants a helper. Which leads me to my second point. Kung gusto mong i-diffuse ang tiredness, you need somebody to help you. Let others help you. You don't just prioritize your priorities. You let other people help you. Magpatulong ka. Ang tendency kasi natin mga tao, mga kapatid, hirap ka na sa buhay. Pag tinanong ka, kamusta ka na kapatid? Wow, God has blessed me with so many blessings. And I've never been this blessed before. God is so good. Tuwan-tuwa ka naman sa pagsisinungaling mo. But deep inside you know, you're empty, you're tired, you're weary, pagod na pagod ka, you cannot just admit it. Kasi ayoko na i-bother yung mga kapatiran. Kaya pati nga kay Lord, sabi ni Lord, cast all your cares unto me. Ibigay mo lahat ng alalahanin mo sa Diyos, sabi ni Lord. Ikaw naman nakakaya naman kay Lord, ang dami-dami niya na pinapaikot na planeta, sasabay po ba ako doon? Nakakaya naman, baka masyado ng marami at masyado ng busy ang Lord. Akin na lang to, sa Kanya na lang, ibibigay ko na yung financial problem namin. Pero yung ibang area, kami na bahala dito, Lord, kami na bahala. Hindi! Ang sabi ni Lord, cast all. 100%. Anong reason? Because He cares for you. He doesn't want you to get tired. Let others help you. Let God help you. Huwag mo sarilinin. Hayaan mo tulungan ka ng iba. Para hindi ka napapagod. Naalala ko si Moises. Si Moises ang isa sa pinakaunang pastor. Alam mo, ang church niya kung gaano kalaki, 1.5 million members. Yung mga Israelites, mega church. Ang sabi pa nga ng Bible scholars, minimum 1.5 million. Ang laki ng church niya. At dahil malaki yung church niya, ano mga kapatid, isa sa pinaka-bagay na natutunan ko sa pagiging pastor, lahat ng tao may issue. Yung sa sobrang dami ng issue, napapatissue. Tingnan mo yung katabi mo, pangiti-ngiti lang yan, daming problema niyan. Pangiti-ngiti lang yan, gusto na mag-quit niyan. Gusto na maglayas niyan. Pangiti-ngiti lang yan, gusto na makipag-iwalay yan. Lahat ng tao may issue. And can you imagine yung 1.5 million na tao, pagpapastoran ni Moises? Ang sabi ng Bible, lahat pumipila sa kanya. Araw-araw. Sabihin na lang, hindi naman lahat may problema, pastor. Totoo naman, sabihin na natin 10%. Ano 10% ng 1.5 million?
150,000. Can you imagine? 150,000. O, wag na nga natin 150,000. Gawin na lang natin 1%. 15,000 people nakapila sa'yo araw-araw. Eh, kayo na nga lang mga kapatid. Pag nagpapayo kayo isa-isa, baka si Carlota lang, ubos na yung oras eh. Kasi may mga tao, pag kinausap mo, sila lang salita na salita, ubos buong araw. Sa dami ng issues. Eh, lahat ng issue nilalapit nila kay Moses. Magkaaway kami. Ano bang gagawin dito? May problema kami sa lupa. Paano namin paghahatian? Lahat ng issue sila. Nilalapit nila na kaya kawawa mga pastor, biktima ng karahasan. Si Moses, na-imagine ko, kawawa. Pagod na pagod. 15,000 nakapila. Araw-araw. Minsan may lumapit sa akin. Pastor, nagtataka ako sa mga doktor. Tinapik-tapik lang ako ng konti dito. 500 siningil sa akin. Konti-tapik lang yun ha. 500. Sabi ko sa kanya, bago naman niya malaman ko sa katatapikin, nag-aral ng ilang taon yan. Pastor, ba't niya yung mga abogado? Nagpapayo lang ako ng konti, 800. Wala pa isang oras. Bago naman malaman ng abogado, ipapayo sa'yo, ilang taon siya nag-aral? Yung pastor. Pastor, pwede mag-share ng problem? Pwede magpa-counsel? Hindi isang oras to. Isang araw. Isang tao, isang araw. Uubusin mula umaga, pastor, kasi ganito. Si asawa ko kasi, responsable kasi siya. Pinapabayaan niya mga anak ko. Si pastor naman, walang problema si pastor, nagkaroon tuloy ng problema. Kitingin yung mga pastor, karamihan haggard. Joke lang. Please, erase. Joke lang. I didn't mean, joke. Kawawa eh. Biktima ng karahasan. Natapos, inubos buong araw, isang tao. Pagkatapos, thank you, pastor. Uutangan pa pagkatapos yun. Imagine niyo si Moises, 15,000 ng mga tao, mga kapatid. Lahat lumalapit sa kanila. And then, dumating yung kanyang father-in-law, si Jethro. Pagdating ng father-in-law niya, nakita niya, alam niyo, na-imagine ko, may sistema na sila sa pila, may stab na sila dyan, number 5 ka, number 6 ka. Pwede po ba magpa-counsel kay Moises? Ito, number mo. 3 months pa. 3 months pa, mahaba pila eh. Sa sobrang dami. Pero makapila ka 3 months. Bawal ka pa umalis, sisingitan ka. Sa dami ng tao nung nakita ng father-in-law, ni Jethro, sabi niya, look at this, Exodus. This is not good. Sabi niya, nako, hindi maganda yung ginagawa mo. This is not good. You're going to wear yourself out. And I love this part. And the people too. Sa Tagalog, hindi maganda yan. Pinapagod mo ang sarili mo, pati tao pagod. This job is too heavy a burden for you to handle all by yourself. You cannot do it alone. It's not good. Masyadong mabigat yung problema mo para sarilinin mo. Ang lungkot mo, mag-dim light ka pa. Patugtog ka pa ng Moira. Talagang lalo ang lulungkot. I-share mo. Huwag mong i-stressin masyado ang sarili mo. I-share mo. This burden is too heavy for you, na ikaw lang mag-isa. Hayaan mong tulungan ka ng kamag-anak mo. Hayaan mong tulungan ka ng kaibigan. Hayaan mong tulungan ka ng simbahan. Sabi ni Jethro, ganito gawin mo. Hati-hatiin mo. Isa grupo, 1,000. Yung ibang grupo, tigo 100. Depende sa kakayanan ng leader. Yung iba, tig 50. Yung iba, tig 10. Natutunan ni David eh. Pag dinistribute ko pala yung load, magaang. And then years later, akala ko natutunan niya na yung leksyon. Years later, here you go again. Approximately mga 2 million people na. Ang mga Israelis here, mas malaki na ang kanyang church ngayon. At ang problema naman ngayon, yung mga church nagrereklamo. Sabi nila, buti pa dun sa Egypt, may pepino, dito wala. Buti pa dun may melon, dun may leeks, dun may onions, dito wala. Nasa disyerto tayo, wala pa Burger King dito. Wala pa SM, wala pa Jollibee, walang drive-thru. Sabi niya, takam na kami sa karne. Bigyan niyo naman kami ng meat to eat. Imagine niyo 1.5 to 2 million people sabay-sabay na nagrereklamo kay Moises. Baboy. I'm trying my best. Imagine niyo. Pork steak. Imagine niyo, nag-rally. Si Moises, kawawa lahat, naririnig niya. Alam mo, sa sobrang daming complaints, naburyo na rin si Moises. Bumaling siya sa Diyos. Doon niya pinuhos ang kanyang frustration. Tignan niyo yung diary niya. Ito nakasulat sa diary niya. Sabi niya sa Numbers 11, I cannot carry all these people by myself, Lord. Suwan ako. I cannot do it. This load is far too heavy. Now, Lord, if this is how you intend to treat me, kung ganito mo ako tatratuhin at papahirapan, patayin mo na lang ako.
Binabasa ko nga to, ingat-ingat ka, Diyos yung kausap mo. Pwede ka talagang patayin yan. Eh sabi niya, sobrang frustration niya, patayin mo na lang ako. Just kill me instead. This is not good. Do me a favor, sabi niya, and spare me. May kilala ba kayong, may kaibigan ba kayong ganito? Na ang dali-dali lang sabihin sa kanila, patayin na lang ako ng Diyos. Mamatay na ako, patayin. Gusto ko lang patayin yung sarili ko. You cannot do it alone. Why are you bearing it alone? You don't have to bear it alone. Share it! Ikaw iyak ka na iyak, I cannot do it. Hindi mo naman kailangan kasi ikaw lang mag-isa. Ba't mo sinusolo?